The privilege of prayer. Ito po ay nagmula sa ating napakagandang libro, Steps to Christ. Pero bago pong lahat, nangyayari po kayo na yung po para sa inyo. So, bakit nga po ba, what is prayer? Bakit nga po ba tayo nag-pray? Ito po ba ay parang for compliance na bilang isang Kristiyano o upang makilala natin ang Panginoon na siya ang magpapakilala sa atin through prayer. So ngayong gabi po, nais ko pong i-explore natin ito. Hindi lamang po ako nakapagbasa nito at hindi lang po kayo makikinig kasi gusto ko rin po ng participation nyo tonight. So dahil po tayo ay matagal nang hindi nagkakaroon ng group discussion, magkakaroon po tayo ng group discussion ng 5 minutes. And everyone po ay sinasuggest ko po o ninanais ko po na makibahagi po talaga dito sa ating group discussion. Again, maganda po malaman nyo ang nilalaman po ng ating contents po nitong ating topic ngayon. So, hatiin po natin ang ating congregation sa apat na bahagi. Ang sunod po natin na talakayan ay prayer with faith. Another element of prevailing prayer is faith. Sabi po dito sa Hebrews 11:6, He that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sabi naman po sa Mark 11:24, Jesus said to His disciple, what things soever ye desire, when we pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Sino po sa atin dito ang nananalangin na kapag po may gusto silang bagay ay iniisip na lang, ayoko nang mag-pray kasi baka hindi naman sundin ng Panginoon. O kaya ayoko nang mag-pray dahil di ba naman yung binibigay sa akin ng Panginoon? Or patuloy po ba tayo nag-pray dahil alam namin na ibibigay ko ng Panginoon sa atin? Sino po sa atin ang patuloy na nanalangin kahit na parang ang tagal at ang hirap ng ating makamtan ng ating pinapanalangin? Sino po dito sa atin ang patuloy na gumagawa? Amen, praise God. Yung iba po siguro na may answer prayer na po, no? Kaya hindi na nakataas ng kamay. Ayan, amen. So, sabi po dito, dapat po tayo ay manalangin with faith. Hindi po dapat with doubt. Kailangan po tayo ay manalangin ng may pananampalataya sa Panginoon dahil ang lahat ng ito ay kakaloob niya. Pag tayo po ay nag-pray ng hindi tama sa Panginoon, ano po sa tingin niyo ang nangyayari? Binibigay po ba ng Panginoon yun or tayo po ay ginagrant niya agad? Di ba po madalas ay hindi po niya ginagrant? Dahil po, kung titignan po natin, ang Panginoon po ay mas maganda dun sa panalangin natin. Kaya po, madalas po ang mga panalangin natin ay parang po baga nare-redirect tayo, pinag-aantay tayo, dahil may purpose, may dahilan ng Panginoon. Medyo wala po sa time later, pero ito na lang po. Pasensya na po So, sabi po dito, God's too wise for her and good to withhold any good thing from them that walk uprightly. Sino po ba ito mga uprightly? Pagbuka natin ang sarili na upright. Paano po sinasagot ng ating panalangin ang ating mga at bakit ako ng ating mga panalangin kung kayo po ay upright? Katulad po sa discussion kanina na nasabi ko, no? Kailangan po ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Humingi tayo po ng basta humingi po tayo ng tawad sa Panginoon para po maging karapat-dapat po tayo sa ating mga panalangin. And paano naman po pag talagang hindi talagang sinagot ng ating panalangin? Katulad po na sinabi ko, may best time po ang Panginoon para sa mga yun. Next time po. When is the best time to pray? Sabi po dito, we are to be instant in prayer, to continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving. Ito po ay nagmula sa Romans 12:12 at Colossians 4:2. Sabi ko po ay instant. So wala pong criteria kung kailan dapat tayo manalangin.
Dapat po ay instant and dapat ay patuloy or dapat na agad-agad po ang ating panalangin. And Peter exhorts believers to be sober and watch unto prayer. Dahil bakit niyo po sinabi to? Dahil kung tayo po ay nanliligwak sa panalangin, tayo po ay nandiyan po ang kaaway na parang serpent na mabilis po siyang tumukso sa atin kapag nakalimot tayo sa panalangin, kapag nakalimot po tayo na hindi ibigay ang ating mga worries and mga troubles sa Panginoon. At nandiyan po siya para bumulong sa atin at kumuha ng kasalanan. At dahil din po, nagkaroon po tayo ng doubt sa sarili natin na bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating prayer. Dahil po may kulang po sa atin. Dahil maaari pong nagkasala pa tayo. Ngunit, hindi po tumitingin ng Panginoon sa ating pagkakasala. Dahil siya po ay nag-aantay po na lumapit tayo sa Kanya at humingi ng tawag upang maging karapat-dapat po tayo sa mga beses ng kakaloban. Paul directs sa mga Philippians po, ito po ay mula sa Philippians 4:6, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang Panginoon po, masaya-masaya po siya pag ating mga panalangin ay pinapaabot natin sa Kanya. Pinantay niya po tayo na sabihin ito sa Kanya kahit alam niya po na ito ang prayer natin, ito ang gusto natin. Kasi gusto niyo po ay tayo po ay magkaroon ng connection sa Kanya. Hindi po siya ang magbabago lang sa atin. Tayo po ay inaantay niya, nakilalanin siya, na siya po ang sasagot ng ating mga panalangin. But ye, beloved, said Jude, praying in the Holy Ghost, keep yourself in the love of God. Next po. There is necessity for diligence in prayer. Let nothing you. So, sa lahat po ng pagkakataon, lahat po ng panahon, ay hindi po tayo dapat magkaroon ng hindrance or huwag po natin hayaan ang mga hindrance sa paligid natin ang makapag-stop sa ating panalangin. Kundi, every opportunity po ay gawin natin ang ating effort na lumapit sa Panginoon. And every chances po na meron tayo ay gawin natin maging prayer, gawin natin yun na daan upang tayo ay makapagpanalangin. Dahil ang Panginoon ay nag-aantay lang sa atin at siya ay ating parang best friend. Best friend na gusto niya na makausap tayo sa Kanya. Kung gano'n po katagal ang pag-usap po natin, pag-calling natin, ang Panginoon po ay seloso. Gusto po niya kahit maliit na oras lamang po kahit sa konting devotion natin ay maalala natin siya at ibigay po sa Kanya ang mga bagay na nais natin. Kahit po, alam na niya po ito. Next po. God is inviting you to pray. Katulad po na sinabi ko, ang Panginoon po ay naghihintay sa atin. Kahit alam niya po ang ating mga problema, kahit alam niya ang ating mga dinadala, gusto niya pa rin po na lumapit tayo sa Kanya. Bakit? Dahil ito po ang magiging tulay kung paano natin siya makikilala bilang ating personal Savior. Siya din po ang magiging daan upang tayo po ay aalis sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating spiritual na paglago. Ang Panginoon lamang po ang makakatulong sa atin para hindi po tayo matukso ng kaaway upang tayo po ay hindi makagawa ng mga bagay na labag sa Panginoon. Dahil kung nakagawa po tayo ng mga yun, ang hirap po, di ba? Para nagkakaroon po tayo ng doubt sa sarili natin na lumapit sa Panginoon kasi napokonsensya po tayo. Pero lagi po natin isipin na prayer is the key. Prayer is the key for everything. So, hindi ko na po babasahin niya masyado, pero I hope na iintindihan po ng bakit sa atin. And pag tayo po ay nananalangin sa ating Jesus, siya po ang naging daan para marinig ito ng ating Panginoong Jesus, ng ating Ama. So sa pamamagitan po sa pagbanggit po tayo ng in Jesus' name we pray, ang Panginoon na po ang bahala na siya po ang magiging mediator natin sa Panginoon o sa ating Ama. Dahil kung wala po ang Panginoon ay wala pong magiging way kung ano mapapakinggan ng ating mga panalangin. Kaya nga po kung pasensya na po kung babanggitin ko po sa ibang relihiyon po ay gumagamit po sila ng Mama Mary. Sa atin po meron po tayong Jesus.
Si Jesus po. Ang role lang po ni Mama Mary ay siya po ang nagluwal sa Panginoon, pero hindi po siya ang dapat nating maging mediator sa Panginoon. Dahil mas matimbang pa rin po ang katungkulan ng beloved Son kaysa po sa nagluwal sa kay Jesus. And next po. Ayun po. Be careful not to pray. Bakit po dapat tayo mag-ingat na hindi mag-pray? Dahil po kunwari po, na hindi po tayo nag-pray. Parang nagiging kunwari, tayo po mga Christian, hindi tayo nag-pray talaga. Pag mga sa mga formal events na po natin, na may mga outreach program tayo, parang nagiging formality lang po siya. Parang nagiging routine lang po natin, ay, sige mag-pray ako, pero parang walang connection. Wala siyang nagiging way, walang nagiging daan para soul winning. Hindi mo ma-feel sa kanya yung genuine ng kanyang panalangin. Kasi ang nagiging panalangin niya, dahil hindi nga siya prayerful, nagiging parang nagiging selfish yung panalangin niya. May kita niya po sa panalangin ng mga taong hindi malapit talaga sa Panginoon. Pero, huwag po tayo mag-uspo, o huwag po natin gawin gano'n lamang ang ating buhay. Dahil ang Panginoon, marapit nang dumating. Dapat po tayo ay everyday po ay nag-grow tayo sa faith. Everyday po ay nag-grow tayo na malaman ng Panginoon. Dahil once na nalaman po natin ng Panginoon, ay napakasarap po sa feeling na ang Panginoon po ay namatay sa akin at ang aking buhay po ay binot po o binili sa halaga na hindi matutumbasan ng anumang buhay dito sa lupa. At ang sa Panginoon lamang po, sa Panginoon Jesus lamang po, nag-pray gratitude. Ye shall eat before the Lord your God, and ye shall rejoice in all you put your hand and do. Ye and your household bring the Lord thy God hath blessed thee. Ito pa nakikita sa Deuteronomy 12:7. That which is done for the glory of God should be done with cheerfulness, with songs and praise, and thanksgiving, not with sadness and gloom. So pag nag-pray po ba tayo, nag-pray po tayo na puro hinihingi lang sa Panginoon, puro lang tayo, puro lang ba tayo, Lord, bigyan mo ako nito, Lord, deserve ko to, ibigay mo naman sa akin to, o kaya i-answer mo naman itong prayer na to. Ang Panginoon po ay gusto rin niya na i-acknowledge yung kabutihan na ginawa niya, yung pagliligtas sa atin, yung pagbibigay sa atin ng biyaya sa araw-araw. Gusto po ng Panginoon na naririnig sa atin yun. Kaya sana po sa ating mga panalangin na ito po sa pagkatalakay natin ito, mabago po ang ating prayer life. Magkaroon po tayo ng time na pasalamatan ng Panginoon, mag-worship po tayo, and through worship ay makakatulong po ito para magkaroon po ng paglago sa ating personal na pananampalataya. Ganun din po ay para magkaroon po ng social interaction, mag-feel po ng bawat isa ang presensya ng Panginoon through our brothers po. And sana po ang ating din panalangin ay laging nag-live sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Dahil katulad po natin, tayo po diba nagiging masaya po tayo pag na-acknowledge po ang ating mga ginawa. Ganun din po ang Panginoon. Gusto po ng Panginoon na tayo ay nasisiyahan sa ginawa ng pagliligtas sa atin. Gusto ng Panginoon na nagagalang tayo, nag-inumpay tayo sa isang araw. Hindi po puro lang tayo hingi na may iba po sa atin. Pasensya na po, minsan lang mga nalangin, pero pag nanalangin nga po, nanghihingi pa rin po at nalilimutan po ang pasalamat sa Panginoon. Huwag po sana po tayong gano'n. And ngayon po, aking po panalangin na kasabay po ng ating prayer ay magkaroon po tayo ng alone time. Dahil marami pong resources ang Panginoon na binigay sa atin upang makilala natin siya. Marami po mga libro. Alam ko po na hindi niyo po mababasa sa ngayon. Wala po kayong time po. Piling niyo po ay boring basahin. Pero katulad po na nangyari sa akin. Ako po ay first time ko po ito na magsalita sa Vesper po. First time ko rin po na magsalita in this congregation po. Na aside po sa pagiging superintendent. Pero nagpapasalamat po ako sa every opportunity and salamat po sa paglilip po sa atin ng mga
speak ngayon dahil dapat po si Elder Harris po ang sasalo po sa amin. Pero since nangganda po sa po ng topic, pasensya na po kinuha ko. Nagbida po ako kasi gusto ko pong i-share to ng gusto ko yung sa segment po natin ng share kanina ay magkaroon po ng engagement ang bawat isa. Malaman yung mismo sa inyo at hindi sa akin ang laman at ang kagandahan ng librong ito. At marami po tayong libro talagang magaganda. Kaya